Wala pong entrance fee rito. Oh, walang entrance fee. Sa 50 per kilo, may 3,000 po bawat isang A-train. Ayan. Po ang nagsusupply ng tubig galing po Ayun. dun sa tangke. Tangke, yan. Pag sinarahan, mamamatay. Kapag binuksan po siya, aandar siya. Pag mainit po ang panahon, iniyoon po namin yan para magkaroon po ng tubig na malamig. Ah, lami ugat to. Lami ugat to. Oo. Pwede na pong tikman. Dahil wala siyang spray, pwede na kainin. Ayun. Fresh na fresh. Safe na safe. 3 piraso, pwede na rito, kamat na ito, 1 kilong karne. Ito po, kaya green pak choy, green po lahat. Green talaga lahat, pati tangkay. Ito mo ugat. Pati yung ugat, green. Mag-green po siya. Yan. Green. What's up mga kalakwas sir? Bumalik na naman tayo dito sa Fairview Blue Farm Tourism Resort para silipin yung hindi pa natin nakita na taniman nila ng hydroponics. So naka greenhouse yon. Tignan natin, silipin natin at saka anong sistema para nabubuhay ang mga hydroponics dito sa Fairview Blue. So pupunta na tayo doon at dadaanan muna natin tong mga maisan. Ayan. Nung ako ay ako ay high school, ito yung mga dinadaanan namin dito sa Pampanga, So andito tayo ngayon sa sabi nito, project title, supply of labor and materials for the installation of greenhouse with hydroponics for distribution of the farmers or for the distribution to the Farmer Association and Cooperatives in Central Luzon under FY 2023 National Urban and Urban Agricultural Program. Ayan, so may project fund. So ayan, so titignan natin, papasok tayo dito sa kanilang greenhouse na taniman. Ayan, pasok tayo. Ayan. So ngayon makakasama natin si Sir Ferrer. Ayan. Nakilala nyo na siya. Yung nating na-vlog na interview na siya po ang nag-manage dito. Sir, anong tawag nyo po dito? Ito po ay greenhouse with hydroponics. Ah, greenhouse. Greenhouse. With hydroponics po. Yung greenhouse nyo po doon, ilan po yun nandun? Bali 5 unit po yung greenhouse 5. na yun. Ito po, isang unit Malaki. po malaki. Ini-award po ito ng DA Region 3 sa association DA. po ng Yung FNSL. doon po, ilan po yun? Yung maliliit po doon, ilan? 5 po. 5. Hindi po kasama yun sa in-award. Opo. Sarili nyo po yun. Sarili ko po yun. Sarili Kaya nga po, kaya nagkaroon po ng malaking unit dahil sa 5 unit 5 na yun. existing. Nakita nila may existing na 5 na. Yung mga tanim nyo po doon, mga anong halaman po yun? Mga high value leafy vegetable po. High value leafy vegetables. Mga gulay bagyo po. Lettuce, Gulay bagyo. broccoli, cauliflower nandun po. Ayun. Tapos dito naman po, anong mga tanim nyo po ay? Ang tanim po ngayon dito ay lettuce po. 3 variety po ng lettuce. May yung pong green pak choy. Yung Pak pechay choy. po na high value pechay po ang tawag din doon. May broccoli, repolyo, may sili at yan po, sunflower. Sunflower. Ayan, may sunflower din pala dito na hindi ba po pag sunflower kailangan may init? Eh, Opo. paano to pagka may ganyan? Mainit po talaga dito sa Ah, may init sa greenhouse sa loob. Ramdam yung init dito sa loob. Ito po, ang ganda po ng sunflower. Oh. Walang Ayan o. Ayan yung sunflower na binabanggit ni Sir. Oh. Ayan. Kakabulaklak na po yan. Hihintayin natin magkabulaklak. Kaktong Pasko po, Ah, Pasko. may bulaklak na yan. Pasko ang bulaklak niya. Paano Sir yung yung sistema niyo po dito ng pag didilig? Wala, hindi na po kami nagdidilig ng manual. Hindi na, manual. Drip irrigation na po siya. Drip irrigation. Once na inon ko po doon sa bulb, sa gate bulb niya. Saan po yun? Ito po yun. Ito po yun. Yun yung pinaka-gate valve nila. Yung blue na yun. Yung tubig po doon saan nanggagaling? Yung Ito pong tubig na to galing po yan doon sa tangke sa taas. tangke, yung pinaka-tangke sa taas. Meron tayong source doon na tangke na tubig. Tapos iipunin po dyan Nakakonect na po siya sa main line. sa main. Ah, Sa main line. Ngayon ito po yung nasa drum po yan para po yan sa kulpad naman yan. sa kulpad. Ano po yung kulpad? Pag mainit po ang panahon, iniyoon po namin yan para magkaroon po ng tubig na malamig. Para lumamig yung tubig sa loob. Meron po siyang circulating fan, blower po yan. Blower. Hihigupin po niya yung tubig, saka yung hangin sa labas na malamig, iboblow niya rito. Parang aircon po, no? Parang may sarili siyang aircon. Kaya po greenhouse. Greenhouse. I-regulate po niya yung temperature sa loob. Pag sobrang init, palalamigin ninyo. Opo. Pag sobrang lamig naman, Protektado po siya dahil may shade. hindi masyadong ilalamig Hindi po dito. sobrang lamig. Hindi siya lalamig ng Lalamig dito. So, ito yung tubig. Ito, no? Pinakatangke niya. Ito naman po yung conveyor. Meron po siyang Conveyor. submersible pump
ipinapump po niya yung nutrient ng tubig, yung nasa tubig po rito, papunta po sa... Ibig sabihin yung tubig na ito, may mixture din po yan? Meron po yan nutrient na nakahalo. May nutrients na nakahalo. Kaya po, ang tawag po dyan ay hydroponics, soilless. Soilless. Nutrient lang po na nasa tubig yung nagpapalaki. Ibig sabihin po, hindi na masyadong kumukuha ng sustansya sa lupa, sa tubig na. Nasa tubig na yung sustansya nung binibigay dun sa mga tanim. Nasa tubig na yung sustansya. Kaya hindi na masyadong lupa. Naanihan na po ito last month. Ganyan na po kalaki yung pinaka parang ano niya. Napakaunti po ng lupa. Napakalit lang pala. Yan po ang tunay na hydroponics. Kaya hydro means water. Water talaga. Hindi na dapat maraming lupa. Lupa, talagang tubig. So ganyan lang siya kalalaki. Kasi ito po, butas to, dire-diretso yan. Butas po yan siya, dito po. Ito kasi... Dumadalo yung tubig niya. Yan. Ito po. Ito na yung lettuce po siya. Lettuce. Ito po ang nagsusupply ng tubig. Galing sa tangke. Yan. Talagang ano lang po, konti-konti lang yung tubig po, ano? Ano ba, may pressure, ano? May pressure. Ito po, may pump po siya. May pump, kaya nakakataas siya. Papump po niya yung tubig doon na may nutrient. Dadalhin niya rito. Sa taas. Dadaloy po niyan, palabas naman din, babalik siya uli sa tangke. May ikot lang. Walang tapon. Walang tapon. Every 1 hour po siya namamatay. Kaya every 1 hour namamatay. Circulating po ang tawag dyan, water. Tapos yung tubig po, iikot lang din po. Po siya doon sa dulo, bababa siya, babalik ulit sa tangke ng tubig. Ibig sabihin to, Papump siya ulit. hindi po to balance, medyo po parang pababa siya. Takas lang siya, para yung tubig diretso sa dulo. Kaya Tapos, papatayin po natin, may stock din lang po ito na halos. kalahati. 20% may tubig lang. Kung hindi siya madiligan. Lalo kung magbabrown out po, i-stackan na po natin ang tubig. Pag umaulan na ganito, kahit hindi masyado po, ano? Kahit po twice a day o 3 times a day lang po ang pagpapaandar. Pwede na. Ang mahalaga po, konting lupa, tapos yung sustansya na makukuha sa lupa ay naka-mixture na doon sa tubig niya. Kaya po siya hydroponics dahil po pagpapalaki po ng halaman sa soilless o konting lupa lang. Ito lang po yung starter solution niya para lumaki siya. Pero once na umugat na siya tulad po nito. Yan. Konting lupa po sa tubig na ang nagpapalaki sa kanya. Kaya po pala sa mga urban gardening, sa mga syudad, yan ang ginagawa nila kasi kokote ang lupa nila. Kokote ang lupa. Saka yung space po na ma-maximize. Saka na ma-maximize space. Kahit nasa taas lang ng sa rooftop lang. Rooftop lang. Pwede. Pero kailangan ganito rin po ba? Kailangan nakaganito. Mas maganda po kung meron pong plastic. Greenhouse. UV plastic. UV plastic. Para protektado po sa init at sa ulan. Tumatagos po ba ulan dito? Hindi po. Hindi? Kontrolado po ang ulan. Kontroladong ulan pala Kaya dito. kung papansinin po natin po, wala siyang sira. Walang sira yung mga dahon niya. Hindi siya masisira ng ulan. Hindi siya masisira ng ulan. Ang ganda. Kahit maulan po tulad ngayon, fresh na fresh pa rin ang dahon. Fresh na fresh pa rin yung dahon niya. Hindi siya mai-stress. Ano po mga halaman po yan? Ito po meron pong 3 klase ng lettuce. Mayroon pong Olmeti, Romaine, saka po Carly Green. Carly Green. Green Rapid. Yung ganito po, ano pong... Ito po, Green Rapid po siya. Green Rapid. Carly Green. Usually sa po ginagamit yung mga... Ito po, karaniwan po ito sa sangyup. Sanggipsal. Hindi sanggip. kompleto ang sangyup kung walang lettuce. Sa mga hamburger. Yan, sa hamburger din. Hindi na masyado yung inahalo nila yung parang... Repolyo. Ito po mas masarap siya. Mas masarap siya. Lalo na po kung organic. Ito po, para sa kalaman po ng lahat, ito po yung green pak choy. Green pak choy. High value pechay po ito. Mas mahal po ito sa karaniwang pechay po na tinatanim na magsasaka yung puti ang tangkay. Puti, opo, yung malalapad. Ito po, kaya green pak choy, green po lahat. Green talaga lahat, pati tangkay. Ito mo ugat. Pati yung ugat, green. Mag-green po siya. Green, ayan o. Kaya green pak choy. Ito po, kung 20 pesos po per kilo ng pechay, ito 50 pesos per kilo. Mas mahal ang per kilo, mas masarap siya. Pero yung pagluluto, ganoon din, sinasawag siya. Mas masarap po ang lasa niya, mas malinam. Sinasabawan sa mga sinasabawan. Sinasabawan, mas marami po siyang gamit kumpara sa karaniwang pechay. Ngayon po itong mga product nyo na to, meron din kayong may bumibili na sa inyo. Ang market po nito market. Sa Baler. Sangyup. Sangyup. So kahit pala magtanim kayo na madami, at least may market naman pala. Hindi masasayang. Opo. At mas bihira po nagtatanim pa sa dito ng ganito. Usually po gaano katagal yan para maging mature na for harvesting? 1 month lang po ito pagkatanim dito sa mismong hydroponics. Ha-harvestin na. After 1 month? 1 month lang. Kaya po ngayon po, pag na-harvest po ito sa isang araw, papasundan namin uli ng magtatanim ulit kayo para saktong December 25 may harvest po ito hanggang isang buwan na naman, dear. Ayan, tuloy-tuloy pala ang pag-harvest nila. Ito po yung pantanim uli nasa baba. Ito, yung pantanim nila sa ilalim. Ayan. Bubunutin lang siya, tatanim na siya ulit dito sa mga cup. Yan yung kanila itatanim muli. At ililipat po dito. Ililipat sa mga cup. Cup po ba ang tawag dyan, mga cup?
hydroponics ka. Hydroponic. Yan. So, medyo maulan na ngayon pero kala ko tumatagos kanina eh. Hindi pala. Safe na safe pala tayo dito. Okay, broccoli. Ito, hydroponics dito, broccoli. Akala ko sa nasa lupa siya. Drip irrigation po yan. Pero, May pang ano din, dilig. hindi na po, hindi diligin na mano-mano. Ano, may pandilig na talaga siya. So, yan yung mga technology ngayon ng mga pagtatanim. Ayan, Yan oh. yung main na pipe. Main pipe. Oh, yan. Hindi na abala na may magpupunta pa rito para magdilig isa-isa yan. Kasi mahirap, matagal yan. So, ito na pala, may nagdidilig na dyan. Oh. Automatic na po yan. Automatic na, nagdidilig sila dito. Bagong technology. Ilang ganito po ito? Ilang ganito? Ano ba tawag dito? Ilang... Anim po ang isang. Kung lupa kasi, flat to eh. Flat. Mas marami po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Walo po na tiga. Walo. Tig do 12. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. 6 tsaka 6, 12. Tapos 8. Ayan, yan, ganyan kadami. Mga ilang kilo pong na-harvest sa isang ganito? Yung pong 10 piraso nito, 1 kilo. Ganun. Ngayon po, ang isang ganyan po nasa 300. 300 kilo. Divide 5. Yan po na. Ganun kadami. 60. Ay, 60 60. kilos. 60 kilos. Ayan, napakadami Ang pala. Isang haba po niyan, 60 kilos. Isang haba lang, isang diretsyon ganito. Sa 50 Kada buwan, ano po, ano, maano kayo? sa 50 per kilo, may 3,000 po bawat isang A-frame. Ayan. Ang lutong. So, ganyan may tikas. Press na press. 2 puno, 1 tali. Isang tali. Yan yung 50 pesos. Hindi po kuha na siya. Yung 10 piraso po ito, 1 kilo. 50 pesos. 50 pesos. Ang Pumapatak ganyan. po siya, 5 pesos isa. 5 pesos isa. 10 to 15 po kasi ito, pero pag ganito kalalaki, 10 lang. Pero sa Balarin, mahal na yun. Mahal na po ito. Babalin din lang. Nabali lang. Parang namimitas na ng ano, Malutong po talbos siya. ng kamote. Pwede na pong tikman. Dahil wala siyang spray, pwede na kainin siya. Ayun, fresh na fresh, safe na safe. Pwede na kainin. Ano, pwede na kainin. Oh, huwag niyo na lutuin. Pakalutong. Fresh na fresh. Romaine po ang tawag dyan. Ito po, kakatawa Ano na. pong luto dyan ginagawa? Salad po ito. Salad. Kung meron po kayo mayonnaise, Salad lang. sausaw nyo na kaagad. Hindi na ilulutuin. Hindi na po, kahit hindi nyo na po pati hugasan dahil malinis to. Wala Tapos, siyang walang spray. organic. Oh. Tapos, mayonnaise lang. Sausawa lang, pinaka-dip niya. Oh. Dip lang niya, kailangan mo dyan. Mayonnaise na may konti. Mayonnaise na may ketchup. Oo, yung kaya na ginagawa natin pagka tayo kumakain ng mga sinasalad. Kasama ng mga, ano to ito? Carrots, ganun. Isa lang ang naging problema namin dito ni Sir Jason. Hindi kami nagdala ng lalagyan. Kaya, hawak-hawak kami. Para kami may bouquet. Tayo may bouquet ah. Kailangan nyo sa susunod may dala kayo mayonnaise. Kaya nga, mayonnaise para diretso tikim na. Oh. May dala tayong ano, lalagyan. Oh. Ano? Diretso kain na. Diretso kain na. Mag-harvest tayo ng, ano po tawag dito? Petchay? Pak choy. Pak choy. Pakchoy. Yun, petchay. Lalabas natin yung pinaka... lamang ugat oh. Lamang ugat oh. Oo, kitang kita. Tapos, babali lang natin. Kasi hindi naman pwede kainin itong ugat eh. Yan. So, yan na. Ang tangkay, pwede po lang. Kahit may tangkay, pwede palang ulamin ito. Sarap. Kaya ganito, isang puno niya, 5 piso. 5 piso to. Pag nakasampu kayo, isang kilo na yun. 50 pesos na. So, marami ng karning halo dito. Diba? Nakasabawan nila. Sarap. Walang chemical. No? Walang chemical. Walang spray to eh. Kaya anytime na mag-harvest kayo, pwede nyo agad ulamin. Fresh na fresh. Yung piraso, pwede na rito, kamat-kamat isang kilong karne. Oo, marami na yan. Pwede na po. Kaya daw po pala tinatawag na hydroponics ang isang halaman, kagaya ng daladala ko ngayon, dahil soilless. Konting lupa. Mga ilang percent lang po lupa. 10 grams lang po na lupa. 10 grams lang na lupa, tapos tubig na po lahat. Kaya hydroponics. Imagine, lalaki siya ng malaki doon lang sa tubig yun lang. lalo. Di ba po talaga ang natural na hydroponics, nakalutang sa tubig? Opo, dahil sa tubig siya. Sa tubig nakalutang. Kaya lang, hindi mahirap alagaan doon, mahirap i-maintain dahil kalat-kalat yun. Opo. Mahirap mag-harvest. So dito, mas nilagay natin sila sa maayos na pwesto. Naka-greenhouse siya. Naka-greenhouse sila. Kontrolado ang temperature, kontrolado ang init, kontrolado din yung lamig.
Kontrolado rin ng ulan. At yung mga pumapasok, control din. Para hindi Pati ulan. pumasok. Oo. Lalo na yung mga kulisap po. Mga kulisap na maninira. Hindi tayo nabasa. Kasi yung ulan naman, maninira naman ng dahon yun. Kalaban ng dahon yun, yung ulan eh. Kasi may acid rain. Tinatawag yun. Oo. naman yung dahon. Ayan. So lalabas na tayo dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na parang area para sa mga butterfly sanctuary, may ganito. Ayan. So lalabas na tayo dito. Double lock po ito. Double lock. Ayan, nilalak na. Kaya pag nakulong kayo sa loob, yari na kayo. Meron siyang blower. Dito. Yan yung blower para hindi pumasok po yung... Aandar po siya kapag ini-on yan. Basta binuksan. Yan. Ito. Pag sinarahan, mamamatay. Ay, ganun. Kapag binuksan po siya, yan. Ito malapit pala. Aandar siya. Para yung kulisap po, may tabu. Dapat ka kung may tinimbot ko. Doon kayo ng pagpasok natin, may cover po siya para hindi po makapasok ang mga insekto. May cover po yun. Meron po siyang, meron din blower din para kung may dala pong kulisap yung tao, itatabon niya palabas. Tatabon niya palabas, patatapon. Yan, kaya dapat yung papasok po ito, may ingat yan. Baka may dalang sisira. May dalang kulisap, masisira ang mga pananim. Yan po, ayan, pang control sa init po yan, yung parang lambat. Dahil sobra. May pang palamig siya. Tsaka yun yung blower nila, pang cooler nila, pang palamig nila. Ayan. Ito po, na-harvest na po ito, no? Papaltan na. Ayun na, naka-ready na. Ito na yung tatanim nila ulit. Ito, pang tanim na rin to. Pansamantala na dito. At ito yung mga sunflower. Sili. Pwede rin po magtanim ng sili dyan? O... sa dulo may sili na. Nakatanim na po ito sa Sakap na, bulaklak na. Balikan natin mamaya yung sili doon. Kaya po, may repolyo sir. Ayan, repolyo sa ibaba. Ayan. Ayan mismo sa lupa na po yan. Sa lupa po, drip irrigation po yan. Drip irrigation ang tawag. Ito Yan. na po yung ginagamit namin pataba. Ito yung pataba. Ito yung naamoy natin ngayon. May amoy. Organic po, no? Organic po yung chicken manure with rice Oh, bran. chicken nga kasi mabaho talagang chicken. Chicken manure ito. Hinahaluan po namin ng coco peat yung Yung bunot. kokopit yung Giniling na bunot. giniling na bunot galing sa nyog. Ayan. Puro organic po siya. Puro organic. Kaya matataba. Ang maganda po rito, walang kulisap sa loob. Ayun, walang kulisap. Tingnan nyo po, malinis, walang kulisap. So, Malinis ang dahon. tignan natin yung buong lugar. Yan, tingnan nyo, tuyong-tuyo nga. Umuulan sa labas, ha. Actually, umuulan ngayon sa labas. Maulan dito sa lugar namin. Pero walang tubig na pumapasok. Pati po ito, hindi pumapasukan. Para hindi mahangin. Ayan, tingnan natin yung sili. Patirayin namin sili, Ayun. Pwede siya, pwede. Ito pala ang sili. Namumulak. Isipin nyo, kakaunting lupa lang nakapagsili. Trial pa lang po yan. Sa susunod, malawakan na po ang... Kakaunting lupa lang pero nakapagsili sila. Ito, lalaki na yan. Ano po yung labuyo o yung haba? Ito po yung bell pepper. Bell pepper. Sultan variety, yan po, makapal na yung ugat nyo. Makapal na yung ugat niya. Yan, mapupuno po na ugat yan dito. Pupuno siya ng ugat. Kaya kailangan ito, dagdag na trellis naman para hindi siya bumagsak. Lalagyan siya ng pinaka para tumayo siya po, frame, tawag yun, frame. Yan. Ayan, tumutulo. Nag-i-inject po siya ngayon. Nag-inject ng tubig. After 1 hour, 15 minutes po siya mamamahinga. Mamamahinga. Naka-automatic na po doon sa machine yun. Automatic po, Parang naka-program na. Kaya kahit hindi na pupuntahan, nandyan na nakaset up na yan. Kahit di nyo napuntahan, kung may ginagawa kayo, automatic na siya. Paano pag brown out? Yun po, lang. I-stakan po namin ng tubig para may pang maghapon siya. At least. Bukas kasi brown out Opo. Okay At naman po least. yan, din mamatay. Hindi na mamatay kasi may basa naman yung lupa niya. May stock po siyang tubig. May tubig sa loob. Yan. Ayan, ang mga tanim, napakadaming tanim dito. Kaya pang December po ang harvest niyan. Sa December 25, yung mga magsasanggol opisyal, umorder na kayo dito. Marami po kami. Marami silang gulay ngayon. Pati papaya, pinya. Ang nadagdag lang po din sa mga pananim nyo, di ba yung pinya, natin na po yan. Yung papaya doon, nandun pa rin po, May papaya po tayo. Yung sa, ang tawag niya, multi-story cropping. multi-story cropping. Yung may pinya, papaya, May gabi. may gabi. May mga niyog. Mga prutas. Umandar na. Umandar na siya, Kaya malamig sa loob. Kaya bilang lumamig parang aircon. Ayan. Walang nasasayang na space. Ayan. So, sa mga gusto ring mag-visit dito, okay lang ba siya mag-visit sila dito? Tapos, Wala pong entrance fee rito. walang entrance fee. Tignan nyo yung lugar, then, pag gusto nyong mamitas, Yan lang po ang babayaran. yun lang babayaran. Pick and pay. Pick and pay. Kung ano yung pinitas nyo, siyempre bayaran nyo bago nyo uwi. Yun yung programa dito sa, ano bang tawag dito sa programang ito? Greenhouse with hydroponics. Greenhouse with
Hydroponics. So, greenhouse with hydroponics, dito matatagpuan sa Fairview Blue Farm Tourism Resort, Barangay El Pimentel, San Luis, Aurora. Punta po kayo dito. Ayan, dito po si Sir Ferrer para i-assist niya kayo at ilibot din niya kayo sa kanyang ito yung bago na pananim nila dito na hydroponics. Okay? So, thank you very much po sa mga nanood at don't forget to follow, subscribe, and like this video. Thank you very much po. Hanggang sa susunod natin paglalakwat siya at pamamasyal sa iba't ibang lugar, sa mga tourism place, tourism na mga lugar dito sa Aurora at iba't ibang lugar sa Pilipinas. Thank you very much. God bless everyone. Take care always. Bye-bye.